Namumuhay kami ng normal. Meron kami magandang maliit na 2 taong gulang na baby girl. Oo, pareho kaming weirdo at mahilig sa paranormal at alternative naman sa style, pero sa panahon ngayon, normal na yun. Karaniwan lang ang araw ngayon. Humalik sa amin si baby si Habi bago umalis tulad ng ginagawa niya tuwing umaga. Naiwan na kami ni baby sa bahay na naglalaro at naglilinis. Nagluto pa nga kami ng paboritong ulam ni daddy. Nag-out siya ng 6 p.m. at inaabot siya ng 15 na minuto para bumiyahe pa uwi. Kadalasan tumatawag siya sa akin at nag-uusap kami hanggang makauwi siya. Pero ngayon, na magsi-6 o'clock, tumulog ang doorbell. Sumilip ako at nakita ko ang asawa ko. Binuksan ko ang pinto at binhati ko siya. Hindi ko inaasahan na umuwi siya ng maaga dahil hindi siya tumawag. Ang sabi niya, "Oh, nakalimutan ko, honey." Nang magsalita siya, kinilabutan ako. Napansin ko agad na may kakaiba sa kanya. Pakiramdam ko para siyang nakakatakot na painting sa dingding. Nakakakilabot. Bukod pa doon, hindi niya ako tinatawag na honey sa 5 taon naming pagsasama. Napaparanoid lang ako kasi nung isang gabi nanood kami ng Invasion of the Body Snatchers at minsan dahil sa mga pelikulang yan, nagdududa na ako sa katotohanan. "Pwede mo ba akong papasukin, babe?" Ang sabi niya. Napatigil ako sa pag-iisip. "Sorry, baby." Binuksan ko ang pinto at pumasok siya. Imbis na dumiretso sa upuan kung saan lagi niyang tinatanggal ang kanyang sapatos, siya ay umupo sa sopa. Sobrang kakaiba. Tumakbo si baby papunta sa kanyang daddy para gawin ang laro nila pag umuwi si daddy. Pero pang palapit si baby, tumigil siya at tumakbo papunta sa akin. "Mag-hi ka sa daddy mo, sweetie." Nag-aalinlangan siya at tumingin sa akin pero nagsalita din siya. "Hi, daddy." Walang sinabing asawa ko at kumaway lang. "Pinagluto ka namin ng paborito mong ulam, babe." Tumingin ako sa kanya habang nakangiti. "Oo, ano yun?" Ang asawa ko ay parang isang malaking bata. Mahilig siyang kumain at alam naming parehas na ang paborito niyang ulam ay meatloaf at ang aking special mac and cheese. At hindi kailanman nagdiak ang baby ko sa ganun sa kanyang daddy. Sila ang mag-best friends. Buong araw siya naghihintay para makita ang daddy niya. Nilagay ko si baby sa high chair para kumain at umupo ako sa tabi niya. Nanatili lang sa sopa ang asawa ko. Nakaupo lang habang nakangiti, nakatitig sa nakapatay na TV. Tinignan ko siya mula sa kinaupuan ko. Ganun ba talaga kaitim ang kanyang mga mata? Yun ba ang suot niya nang umulis siya kanina umaga? "Nasaan yung susi mo, babe?" Tinanong ko siya. "Nasa bulsa ko," ang sagot niya. "Eh bakit ka pa nag-doorbell imbis na pumasok ka lang?" "Baka naiwan ko susi ko." Nagsimula akong maloka. Hindi ito ang asawa ko. Hindi ko alam kung sino itong lokong to, pero hindi ito ang ama ng anak ko. Sinabi ko kay baby na kailangan naming matulog ng maaga dahil pupunta kami kay lola kinabukasan ng umaga kahit hindi yun totoo. Binuhat ko si baby at dahan-dahan akong pumunta sa kwarto. "Good night, girls," ang sabi niya habang dinadaanan namin siya. Nang hindi niya na ako makita, tumakba ako papunta sa kwarto at nilak ang pinto. Nanood kami ni baby ng pelikula ngayon. Tinext ko ang asawa ko ng "I love you" para lang makita kung sasagot siya. Nag-reply siya ng "I love you too, baby. Uuwi na si daddy maya-maya. May tinatapos lang kami. I-kiss mo ko kay Bobby." Nalamig ako habang naiisip na merong isang tao sa bahay ko na nagpapanggap na asawa ko. Nandito ako sa kwarto, walang seguridad kasama ang aking pinakamamahal na anak at ang tanging bagay na nakaharang sa kanya o kung sino man yun ay isang pulgadang manipis na pinto. Nag-text uli ako sa asawa ko, pinaliwanag ko na merong tao sa bahay at hindi ako makatawag sa 911 sa takot marinig niya ako. 6:45 p.m. na at naririnig ko ang mga sirena ng pulis na papunta na sila rito. Pero nakikita ko siya. Nakikita ko ang kanyang mga paa sa ilalim ng siwang ng pinto. Ang tanging magagawa ko lamang ay umupo sa pinakasulok ng kwartos sa likod ng aparador habang natutulog ang anak ko sa aking kandungan. Ipinagdadasal na makarating agad ang mga pulis bago pa niya gawin kung ano man ang gagawin niya rito. Nawawala ang kapatid ko, 1 buwan at kalahati na. Walang naniniwala sa akin pero ako ang pinaka nakakakilala sa kapatid ko. Laging nagbibiro si Natalia tungkol sa kung paano siya mawawala at walang taong makakaalam nun. Ibig sabihin, hindi siya tatawag o magte-text raw. Sa halip, ipapaalam niya lang kung ano man ang kanyang ginagawa kada linggo. Tuwing 2 linggo naman kung hindi ka masyadong close sa kanya. Di magandang biro yon pero lagi kasing nakikinig si Natalia sa true crime. Lagi niyang sinasabi sa akin na mapapansin lang ng mga tao kapag mahal na nila sa buhay ang nawawala sa loob ng ilang oras o magdamag. Hindi masyadong palakwento si Natalia, texter, caller. Ayaw niya ng mababaw na usapan kaya nagme-message lang siya kapag meron siyang sasabihin. Kapag natapos na ang usapan, wala ka nang maririnig sa kanya, maliban na lang kung may iba pa siyang iniisip. Lagi niyang sinasabi na walang makakaalam kung mawawala siya.
Basta mawawala na lang siya at ang unang 48 na oras ay dadaan lang nang walang nakakaalam dahil wala siyang pagsasabihan. Nakakatawa sa una, pero ngayon nagkatotoo na. Akala ko mapapansin ng mga tao na parang hindi si Natalia ang nagte-text. O baka mapansin nila na sa halip na lowercase lahat, bigla siyang nagsimulang gumamit ng proper capitalization. O mapapansin nila na hindi niya gagamitin ang palayaw namin. Ako ang palaging kausap ni Natalia, kaya siguro ako lang ang nakakapansin ng mga maliliit na detalye. Sinubukan kong ipakita kay Mama, pero tutugon lang siya patungkol sa kung paano siya hindi palaging kinakausap ni Natalia. Pinaalala ko sa kanya na hindi talaga masyadong nagre-reply si Natalia. Sagot ni Mama na siya ang ina kaya dapat lang siyang kausapin araw-araw at bigla niyang binaba ang tawa. Sumunod ay sinubukan ko naman si Papa. Noon pa man ay mas gusto na talaga ni Natalia si Papa kaysa kay Mama. Mas gusto niya si Papa dahil ginagalang ni Papa ang kanyang space. Nagre-respetuhan sila na parehas silang busy. Kahit na may bagong asawa at anak si Papa, hindi niya kami tinatrato na iba. Kaya mas umaasa ako na mauunawaan niya. Hindi rin. Sinabi niya sa akin ay nabuyo lang ako ni Mama. Pero nung ipinakita ko sa kanya yung convo, sinabi niyang medyo kakaiba nga raw na parang hindi si Natalia ang nagtitext, pero yun lang daw ay text at ako lang ang nakakapansin. Iniisip ko ang unang hakbang sa kung paano sila tatanungin tungkol sa kanilang sasabihin. Nakatira sila sa magkaibang states. Isang oras naman ang layo sa bahay ni Natalia. Anong gagawin nila sa kinaroroonan nila? Biumahe ako ng isang oras para puntahan ang apartment niya. Binigyan ako ni Natalia ng ekstrang susi para madali akong makapasok nang hindi nagtetrespass sakaling hindi niya ako mapagbuksan ng pinto. Ayoko maging negatibo habang nasa biyahe pero kung paniniwalaan kong nawawala siya, kailangan ko maging handa para mag-wellness check. Sinabi ng pulis sa akin na pwede siyang maglayas kung gugustuhin niya. Sumasagot pa rin siya sa mga text. Hindi nila pinapansin ang mga kakaiba, hindi nila pinapansin ang lahat ng sasabihin ko. Ako na lang ang gumawa ng lahat ng naiisip ko. Nakakanyervos ang pagpunta sa apartment niya, pinagpapawisan ng kamay ko, lagi kong pinupunas ang palad ko sa maong. Medyo nahihilo ako na para bang pakiramdam ko, hihimatayin ako kapag nakita ko ang hindi maganda. Nararamdaman mo ang tibok ng puso ko sa utak, malakas at umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga sa bawat paghinga. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang pinto at sa huling lunok, nabuksan ko ang pinto ng apartment. Mainit sa loob ng apartment, pinananatili ni Natalia na nakapatay ang aircon tuwing araw para makatipid sa bayarin. Pero sobrang init talaga na pwede nang labanan ng init sa labas. Alam mong medyo matagal na siyang hindi nakauwi dito, pero nandito pa rin ang lahat ng gamit niya. Pagpasok ko, napansin ko yung charger na nakasaksak malapit sa blender sa kusina. Nabubulok na yung mga prutas na nakalagay sa mangkok. Iniwan ang mga hugasin sa lababo at napansin ko na merong nakasulat sa kalendaryo ng listahan ng kanyang mga gagawin. Alam kong hindi naglayas si Natalia. Meron siyang mga plano para sa kanyang kinabukasan. Halos lahat ng gamit mukhang hindi nagalaw, malinis at may konting alikabok sa mga ibabaw. Pinasok ko ang kanyang kwarto. Lahat ng damit niya nandun pa rin. Kung may kulang man sa mga damit, hindi ko alam kung alin. Pero hindi ito sapat para siya mag-impake at maglayas. Maging ang kanyang maleta ay nandun pa rin sa kanyang aparador. Walang laman yung social security card at passport niya, nasa drawer, sa ibabaw lang ng kanyang birth certificate. Tinawagan ko ang pulis at sa wakas maaari na akong makapag-report. Sa palagay ko, sapat ng ebidensya ang nawawala na kotse at pitaka bukod sa nawawalang tao para tignan ang kaso. Pinakalma nila ako habang kine-question. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng ebidensya at ipinaliwanag ang schedule niya sa araw-araw para mas maipakita ko kung bakit nawawala ang kanyang pitaka at kotse. Mukhang sineryosa nila ako at naisip kong simulan na maglagay ng mga flyers na may mukha niya sa buong syudad o kahit na makipag-usap sa local media pero mali na naman ako. Hindi nagsisinungaling ang social media kapag sinabi nilang joke time ang mga pulis. Hindi rin nagsisinungaling si Natalia nang sabihin niyang tungkol sa kanyang mga kaso. Nangako silang titignan ito, binigyan ako ng case number at phone number na tatawagan. Wala akong nakuhang update sa loob ng 3 araw. Kaya nung tumawag ako at nagtanong, sinabi sa akin na hindi pa nila ito tinitignan. Kahit na sa oras na to, 2 linggo na siyang nawawala. Samantala, nakatanggap pa rin ako ng mga text galing sa impostor na may hawak ng phone ni Natalia na gumagamit ng proper capitalization at grammar. Araw-araw kong tinitignan ang kanyang apartment at pinapanood na nabubulok ang prutas sa mangkok. Hinahanap ko ang convo namin na nagrereklamo siya patungkol sa bulok na serbisyo ng pulis. Naalala ko nung sinabi niya na mas mabuti kong mag-outsource na lang kami ng tao para tumulong sa mga missing o murder cases. Doon ako nakahanap ng isang private investigator.
Ang aking private investigator si Daniel Montgomery ay mas may pakinabang pa kaysa sa mga pulis. Nagsimula si Daniel sa kung saan-saan habang sa akin naman ang awareness work. Hindi ako makikita